Mga kapuso, rumaragas ang baha sa pababang bahagi ng kasadang yan sa barangay Lubas sa La Trinidad, Benguet nang biglang nadulas ang isang batang naglalakad. Inanod ng tubig ang 6 na taong gulang na biktima hanggang sa tuluyang lumusot sa kanal. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang hapon po. Big time taas presyo sa LPG ang bubungad sa unang araw ng Oktubre. Epektibo bukas, halos 4 na piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG ng petrol. Ibig sabihin po niyan mahigit 40 piso ang sipa sa presyo ng kada 11 kg na tangke ng LPG. Tataas naman ng mahigit 2 piso kada litro ang kanilang auto LPG. Pagdating naman sa petrolyo, big time rollback sa gasolina ang bubungad sa unang linggo ng Oktubre. Ayon sa isang oil industry source, posibleng bumaba ng mahigit 2 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina. At ang posible namang taas presyo sa litro ng diesel ay 10 to 50 centavos. Hindi nalalayo sa estimate ng Unioil na 1 peso and 80 centavos to 2 pesos na rollback sa gasoline at 20 to 40 centavos na increase sa diesel. Sa datos naman ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, base sa 4-day trading, asahan ng tapyas na 40 to 60 centavos sa kerosene. Paliwanag ng DOE, may epekto sa paggalaw ng presyo ng oil products sa pagtaas ng interest rates, paglakas ng dolyar at pagluluwag sa import ban sa langis galing Russia. Samantala, patay nga po sa pananaksa ang isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia at panawagan ng kanyang pamilya hustisya at ang maiuwisan agad ang kanyang labi. Narito ang pagtutok ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito na palang huling video na masisilayan ang ngiti ng OFW na si Marjoret Garcia. Nitong Miyerkules, nalaman ng pamilya ni Marjoret sa Pangasinan mula sa mga kapwa niya OFW sa Saudi Arabia na patay na ang 32 anyos na domestic helper. Hindi pa namin alam ngayon kung ano talaga ang ikinamatan niya, pero sabi nila yung sinaksak daw siya. Hindi pa namin alam talaga ang talagang resulta. Kwento ng asawa ng biktima, September 15 pa niya huling nakausap si Marjoret. Wala na raw silang natanggap na tawag pagkalipas ng ilang araw. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng biktima. Mapadali po yung pag-uwi ng labi niya, tapos yung sa hustisa niya po na nangyari sa kanya. Hanggang ngayon po wala pang alam kung anong nangyari sa kanya, bakit pinatay po. Nakipag-usap na sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pamilya ng biktima. Nakipag-ugnayan naman ng OWA sa ibang ahensya para mapabilis ang investigasyon at pag-uwi sa labi ni Marjoret. It was forwarded to us po from the central office. We all know nga po na this is allegedly murder. So they have, the remains will undergo thorough investigation. Sasagutin ng OWA ang pamasahe ng biktima para masundo ang labi ni Marjoret oras na dumating na ito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng DSWD ang paglulunsad ng food stamp program sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Layon daw ng programang makatulong hindi lang sa supply ng pagkain, kundi pati na rin sa pagresolba sa malnutrisyon at kahirapan. Mahagi na rin ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards sa 50 benepisyaryo. May laman itong 3,000 pesos food credits kada buwan na magagamit pambili ng pagkain. Una, isagawa ang pilot testing ng programa sa Tondo, Maynila noong July 18. Base sa tala ng DSWD, nasa 100 ang kasalukuyang benepisyaryo ng food stamp program sa buong bansa. Inaprubahan na rin ng Pangulo ang paglalabas ng 12.7 billion pesos para sa Rice Farmers Financial Assistance. Yan po ay tulong anya sa mga magsasaka dahil sa tumataas nilang gastos sa pagtatanim, lalo pat inaasahan ang pagtama ng El Nino. Mahigit 2 milyong magsasaka ang inaasahang makatatanggap ng tig 5,000 piso. Posible kaya maglandfall ang bagyong Jenny at saan ito posibleng magpaulan? Alamin na natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor?
Maraming salamat, Pia. Mga kapuso, lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Jenny at patuloy po nitong palalakasin ang hanging habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 995 kilometers. Silangan po yan ng Central Luzon. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sabi po ng Pag-asa, posibleng tuloy-tuloy itong lumapit o di kaya naman ay maglandfall dyan sa bahagi ng extreme northern Luzon o kaya naman dito sa may northeastern mainland Cagayan. Posible rin itong lumakas bilang severe tropical storm o typhoon sa mga susunod na araw, kaya patuloy natin yung imomonitor. Yung trough ng bagyo, ganun din yung habagat at localized thunderstorms ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, wala pa gaanong pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon, maliban po sa Palawan dahil po yan sa hanging habagat. Sa hapon, malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin at may mga malalakas na ulan na dito po yan sa Mimaropa, ganun din sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera. Gaya ng naranasan sa Palawan kung saan naging makulimlim at maulan po ang panahon. Kaya naman para sa mga residente o mga kapuso natin dyan, maging handa po sa banta ng baha o pagguho ng lupa sakaling magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan. May mga pag-ulan ding inaasahan sa hapon sa Visayas, lalong-lalo na sa western at ganun din sa eastern portions. Sa Mindanao naman, may mga pag-ulan sa umaga. Dito yan sa Sulu Archipelago pati na rin sa Zamboanga Peninsula. Mas marami nang uulanin pagsapit ng hapon, kasama dyan ang Northern Mindanao, ganun din ang Caraga at Soc-Sargen. Para naman sa Metro Manila, may tsansa po ng ulan bukas, lalo na sa tanghali at yan po'y magpapatuloy hanggang sa hapon at posible rin mga pag-ulan sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nabalahaw sa North Luzon Expressway northbound ang isang trailer truck. Kaninang madaling araw po yan matapos mahulog ang container nito. Base sa investigasyon, sumabot ito sa footbridge malapit sa May Kawayan exit. Ang resulta, ayan, katakot-takot na traffic na umabot sa Paso de Blas sa Valenzuela. Nagpatupad na lang ng zipper lane para umusad ang mga motorista. Naalis din kalaunan ang truck. May police checkpoint na sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte para raw matiyak na malayang makalabas-masok doon ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pabor naman kaya mga nakatira roon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Labas-masok ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan. Lahat dumaraan sa checkpoint na inilagay ng Philippine National Police. Kailangan po ma-maintain natin yung kaayusan. Ang isang pakay sa paglalagay ng mga tropa dito sa paanan mismo ng Sitio Kapihan ay para matiyak na malayang makakalabas at makakapasok ang mga miyembro. Kaya ang isang hiling ng PNP sa SBSI ay tiyakin na nakataas ang mga boom. Allege po nila na hindi po sila nakalabas before. So sa ngayon nakita po natin na nakalabas na po sila, freely without any intervention. Okay lang po sa amin, ma'am. Na at least hindi masyado mahigpit. Oo. Pababa sa poblasyon ang mag-aamang ito. Sabi nila, mas maayos daw ngayon may mga pulis. Bagaman, dati pa naman daw silang labas-masok sa Kapihan. Pareha po sa una, naapod sa una, gawas-gawas po siya. Mauna mo po pag-gawas-gawas. Sako-sako naman ang dala ng delivery rider na ito sa Kapihan kanina. Ang dami. Natambakan ka. Bakit dami po? Naman. Kasi hindi nakadeliver nung isang araw, ma'am eh. Kasi yung lumabas yung issue. Hindi muna yung area manager namin nagpapunta dito sa akin. Para safety daw. Kaya tuwang-tuwa ang mga taga-Socorro nang nahihatid na ang kanilang mga order. Ilang araw po kayo naghintay ng inyong mga delivery ng inyong order? 1 week po, ma'am. Kinabahan kayo nung una baka hindi na ma-deliver? Oo. Bakit Kasi sabi nila hindi na daw sila mag-deliver dito. Okay lang po, walang problema. Naaakalt niyo pa rin po ba ang mga miyembro niyo na lumalabas? Like ano niyo po sino mga lalabas? Opo, oo. Paano po yun? So yung sa ano lang, pag visual lang. Visual lang din Oo. kailangan maglabas. Oo, visual lang. Okay, sa bakit kilala niyo? Kilala lang lahat.
4,000 miyembro ng SBSI ang nakatira sa mahigit 350 na ektaryang lupaing pag-aari ng DENR. Sabi ng DENR, inaward ito sa SBSI noong 2004 sa pamamagitan ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement para sa agricultural purposes. Pero kahapon, sinuspindihan ito ng DENR dahil sa mga paglabag. No-comment lang ma'am, no-comment kung ano pang susunod na pangyayari. Basta kami kung ano ang ng gobyerno, susunod lang. Mula rito sa Socorro, Surigao del Norte, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Handa ang 1.4 million na reservist ng bansa na protektahan ang ating teritoryo ayon sa AFP. Sa pagdiriwang ng ika-44 na National Reservist Week sa Camp Aguinaldo kanina, binigyang diin ang mahalagang papel ng mga reservist sa pagtulong at pagresponde sa oras ng kalamidad at krisis. Nais naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na repasuhin ang kasalukuyang disenyo ng Reserve Force Paradigm ng AFP. Kailangan na raw i-update ito para makasabay sa mga bagong banta ng modernong panahon. Bukas sa planong ito ang AFP na nais ding pagsamahin ang regular at reserve force ng bansa. This time we are facing more challenges that are global in nature. So ang ginagawa po natin ngayon is that hindi lamang po yung reserve force ang binibigyan natin ng attention in terms of reorganization but also the regular force. Gusto kasi natin na ma-develop po natin yung total force natin.